tuloy po natin yung ating pong pag-aaral ng Book of Jeremiah. At last week, nagkaroon po tayo ng survey. Pag sinabing survey, ano ba yung pangkalatang larawan ng Book of Jeremiah? Ang goal natin, hindi natin mapapag-aralan yung verse by verse, kasi kung pag-aaralan po natin verse by verse, baka abutin tayo ng taon. Dahil 52 chapters ang Book of Jeremiah. Pero that's the right way po ng pag-aaral ng Word of God. Kailangan nating maunawaan ang bawat verse according kung ano ang nasa isip ng writer nung sinulat nito. Pero ang goal po natin ngayon ay magkaroon lang tayo ng survey para pag tayo nang nag-aaral, halimbawa sa personal ninyong pagbabasa, personal ninyong study, at whenever na gagamitin ang Book of Jeremiah sa preaching, meron tayong pangkalatang larawan. So nakita po natin from chapter 1 hanggang chapter 33, yung iba-iba pong tema o iba-ibang paksa ni Jeremiah. Nakita natin sa chapter 1, yung pagtawag ng Diyos kay Jeremiah. Nakita natin sa chapter 2 hanggang chapter 20, yung pong mga warning and prophecy ng Diyos sa bayan po ng Judah dahil sa kanilang mga kasalanan. Nakita din po natin yung mula chapter 21 hanggang chapter 29, yung pong kasiguraduhan ng pagsakop po ng Babylonia at yung corruption or conflict na meron sa mga pinuno po ng Judah. And na kahit puro negative, yung pong chapter 1 hanggang chapter 29, nakita po natin sa chapter 30 hanggang chapter 33, yung pong restoration at yung new covenant na ibinigay po ng Diyos sa bayan po ng Israel. Now ngayon pong umaga, pagpapatuloy po natin yung pag-aaral ng Book of Jeremiah. We're going to try to finish the Book of Jeremiah para po next week. Umpisa natin po yung Book of Lamentation. Now, ang chapter 34 po hanggang chapter 39, chapter 34 hanggang chapter 39 ng Book of Jeremiah, ito po ay nagpapatungkol sa mga huling warning po ng Diyos sa Jerusalem bago po sila bumagsak sa Babylonia. Nung panahon po na ito, ang mga hari po at ang mga tao ng Judah, continual po silang nagre-refuse. Continual po nilang nire-reject ang salita po ng Diyos. At dito po sa, kahit continual ang kanilang pag-refuse sa salita ng Diyos, si Jeremiah po ay nanatili pong tapat sa kanya pong pangangaral. Na kahit makakaranas po si Jeremiah ng rejection, makakaranas siya po ng imprisonment and even persecution, patuloy pong dinideliver po ni Jeremiah ang salita po ng Diyos. Now sa chapter 34 po, dito po sa chapter 34, ito po yung nagpapatungkol kung paano po pinadala ng Diyos si Jeremiah kay King Zedekiah. Now Brother Arjun, sino si King Zedekiah? Si King Zedekiah po, siya po yung huling hari ng Judah bago po sila bumagsak sa Babylonia. At pinadala po ng Diyos si Jeremiah kay Zedekiah upang sabihin, Jeremiah, pumunta ka kay Zedekiah at sabihin mo na huwag siyang magre-rebelde sa Babylonia. Now, tingnan po ninyo sa chapter 34, verse 2. Tingnan niyo po ito. Dito po sa chapter 34, Jeremiah warns King Zedekiah that Jerusalem will fall to Nebuchadnezzar. At dito po, sinabihan siya na Zedekiah, huwag kang tatakas. Kasi kung ikaw ay tatakas, mamamatay ka, and so on and so forth. Dito din po sa chapter po na ito, makikita natin kung paano this chapter also condemns Judah sa kanila pong paglabag sa covenant ng Panginoon sa kanila. Now, tingnan niyo po yung verse 2. Chapter 34, verse 2. Thus saith the Lord, the God of Israel, go and speak to Zedekiah, king of Judah, and tell him, Thus saith the Lord, Behold, I will give this city into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire. Verse number 3, and thou shalt not escape out of his hand, but shall surely be taken and delivered into his hand, and thine eyes shall behold the eyes of the king of Babylon, and he shall speak and with thee mouth to mouth, and thou shalt go to Babylon. So ito na po yung word ng Diyos kay Zedekiah. Sinabihan na ng Diyos si Zedekiah, babagsak ang syudad ng Jerusalem sa kamay ng Babylon at ikaw ay magiging captive at makikita mo ng harapan si King Nebuchadnezzar at ikaw ay makakapture ng captive. Ito na po yung word of God ng Diyos kay Zedekiah. Pero ang isa pong problema, hindi po tinanggap ni Zedekiah ang mga salita ng Diyos. Kung titingnan po ninyo kung ano yung mga events na nangyari, si Zedekiah, nagbaka sakali pa siya na ang word of God ay hindi tunay. Nagbaka sakali pa siya na yung napakinggan niya mula kay Jeremiah
ay hindi mangyayari. At yun po ang makikita ninyong problema dito po sa chapter 34. Dito niyo po makikita na kahit papano dito sa chapter 4, sumunod sila sa Word of God ng bahagi, pero kung makikita nyo entirely, kahit meron silang konting pagsunod, makikita nyo pa rin na ni-reverse nila yung obedience nila. So you will see that in chapter 34. Now ito pong chapter 35, dito po ipinakita po ng Diyos kung paano kakaiba yung pong mga Rechabites. Mapapansin nyo po dito sa chapter 35, makikita nyo dito yung mga Rechabites, na ginawamit po ng Diyos na example ang mga Rechabites, na sila, ang mga Rechabites, sumunod sila sa mga utos ng kanilang mga ancestor, katulad ng ancestor nilang si Jonadab, na hindi uminom ng wine, and so on and so forth. Dito po, ginamit po ng Diyos itong mga Rechabite na ehemplo kung paano ang Judah ay hindi sumusunod, pero ang mga Rechabite sila ay sumusunod. So tingnan po ninyo, for example, let's see here, verse number 6, chapter 35, verse 6. But they said, "We will drink no wine, for Jonadab the son of Rechab, our father, commanded us, saying, Ye shall drink no wine, neither ye nor your sons." And verse 7, "Neither ye build a house, nor sow seed, nor plant vineyard, nor have any but all your days," and so on and so forth. Ang pinaka-idea po ng chapter 35, ipinapakita po dito ng Diyos na itong mga Rechabites, sumusunod sila sa kanilang mga ancestor, pero kayo mga Hudyo, sinabihan na kayo ng Diyos na magpasakop kayo sa Babylonia. Sasakupin kayo ng Babylonia, huwag kayong magre-rebelde sa Babylonia. Itong mga Rechabites, sumusunod sila sa kanilang mga ancestor, pero kayo, mga Hudyo, hindi kayo sumusunod sa Panginoon. So dito nyo po makikita yung contrast ng mga Rechabites sa mga pag-disobey ng mga Hudyo. And chapter 36, so chapter 34, sinabihan ng Diyos sa Zedekiah, sasakupin kayo ng Babylonia, huwag kayong magre-rebelde. Chapter 35, hindi sumusunod ang mga Hudyo sa salita ng Diyos, pero ang mga Rechabite sumusunod sila. Chapter 36, dito niyo po makikita yung progression ng pag-reject nila ng Word of God. Dito niyo po makikita na kahit ilang beses na silang sinabihan ng Diyos through Prophet Jeremiah, continual po nilang nire-reject ang Word of God. Bilang ebidensya po sa chapter 36, si Jehoiakim, sinunog po yung pong prophetic book ni Jeremiah. Tingnan po ninyo sa chapter 36, verse 2. Tingnan niyo po kung gaano ang rejection ng mga Hudyo sa salita ng Diyos, to the point na sinunog nila ang scroll ni Jeremiah. Tingnan niyo po sa chapter 36. Sa chapter 36, verse 2, inutusan po ng Diyos si Jeremiah, "Take thee a roll of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel, against Judah, and against all the nation, from the day I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day." So dito po ninyo makikita yung inscription or paano na isulat ang Book of Jeremiah. Inutusan ng Diyos si Jeremiah, itong mga salita na ibinigay ko laban sa Judah, laban sa mga nation, isulat mo ito. At anong ginawa po ni Jeremiah? Si Jeremiah and si Baruch, scribe po ni Jeremiah si Baruch, assistant po niya si Baruch, sinulat po nila yung mga salita po ng Diyos. Pero tingnan niyo po sa verse number 23. Tingnan niyo po sa verse number 23. Actually, ang nangyari po dito, nung binabasa po ni Baruch publicly, yung pong mga salita po ng Diyos, dahil sinalita ng Diyos kay Jeremiah yung mga prophecy, and then si Baruch and Jeremiah sinulat nila ito, at si Baruch, binasa po nila publicly yung Word of God. Tingnan niyo po anong reaction ng mga Hudyo sa verse number 23. "And it came to pass," chapter 36, verse 23, "And it came to pass that when Jehoiada had read 3 or 4 leaves," yung po yung scroll na sinulat ni na Jeremiah, he cut it with a penknife, and cast it into the fire that was on the earth, the hearth, until all the roll was consumed in the fire that was on the hearth. So anong ginawa po ni Jehoiada? Kinuha niya yung ilang bahagi ng scroll ni Jeremiah
at sinunog niya to. Anong pagpapakita nito, Brother RJ? Yun po yung pagpapakita ng kanilang rejection po sa salita ng Diyos. Just imagine, ito na sina Baruch at si Jeremiah, ipinapangaral ang salita ng Diyos at meron silang scroll na patunay na ito yung Word of God na aming napakinggan mula sa Diyos. And bilang rejection ng ni King Jehoiakim, ipinasunog niya yung scroll ni Jeremiah. Kaya nga tingnan niyo po sa verse number 28. Dahil po yung original, kung pwede nating sabihin na yung Book of Jeremiah, ito na yung version 2. Kasi yung version 1, sinunog po ito ni King Jehoiakim. Dahil sa kanilang rejection sa Word of God, sinunog yung original manuscript. Kaya tingnan niyo po sa verse number 28, sabi ng Diyos kay Jeremiah, "Take thee again another roll, and write in it all the former words that were in the first roll which Jehoiakim, the king of Judah, had borne." So inutusan muli ng Diyos si Jeremiah, yung mga binanggit ko sa iyo na isinulat mo sa first scroll, isulat mo uli siya. Isulat muli siya at idagdag mo itong account na pagsunog nila sa Word of God, and so on and so forth. So, dito niyo po makikita na sa chapter 36, yung ano ang nangyari dun sa original scroll. Dahil sa rejection ng mga Hudyo, specifically si King Jehoiakim, sinunog nila ito, pero ang Diyos ipinasulat muli ang Book of Jeremiah. Kaya nga po, meron po muli tayong Book of Jeremiah. So, yun po yung chapter 36. So, ito pong 34, 35, 36, pwede nyo itong tandaan kung paano nire-reject ng mga Hudyo ang Word of God. So, chapter 34, si King Zedekiah, nakatanggap siya ng Word of God, pero re-reject niya. Chapter 35, ginamit na example yung mga Rechabites. Ang mga Rechabites, sumusunod sila, pero ang mga Hudyo, hindi sila sumusunod. And then chapter 36, ito pong pagsunog ni Jehoiakim sa original o sa original scroll na Jeremiah. And chapter 37 and 38, dito niyo po makikita yung progression. Gusto kong tingnan niyo po dito kung paano yung progression ng pag-reject ng mga Hudyo sa salita ng Diyos. Dito po sa chapter 37 and 38, ipapakulong po nila si Jeremiah. Itatapon siya sa isang dungeon. Yung pong dungeon, yun po ay isang malalim na hukay na kung saan doon po itinapon po si Jeremiah. Actually, kung titingnan po ninyo yung Book of Lamentation, ang Book of Lamentation po, ito po itula po ni Jeremiah. And karamihan sa bahagi po ng Book of Lamentation, sinulat po ni Jeremiah sa dungeon, habang siya po ay nakakulong sa dungeon. Now, tingnan natin po yung account po na ito. Dito po sa chapter 37 and 38, Jeremiah continues to warn Jerusalem that Jerusalem will fall. At dahil si Jeremiah nangangaral, parang ganito po, ano kaya ang kakaso sa akin ng pamahalaan pag sinabi ko, pinangaral ko, ang Pilipinas ay sasakupin ng China. O mga AFP, mga sundalo, wag na kayong lalaban sa China. At kasi sasakupin na tayo ng China. Anong pwedeng ikaso sa akin ng bayan ng Pilipinas sa batas natin? Pwede akong kasuhan ng treason. At ganon ang ikinaso kay Jeremiah. Ano yung Jeremiah? Sinasabi mo na sasakupin tayo ng Babylonia? Wala kang loyalty sa bayan. Wala kang patriotism, and so on and so forth. Kaya ang ginawa po ng mga Hudyo, imagine niyo si Jeremiah, patuloy siyang nangangaral, nababagsak ang Jerusalem, ang Judah sa Babylonia. Kaya ang ginawa po sa kanya, tingnan niyo po sa tingnan niyo muna po yung pangangaral ni Jeremiah sa chapter 37 verse 9. Chapter 37 verse 9. Thus saith the Lord, deceive not yourselves. Sabi ni Jeremiah, huwag niyong dayain ang inyong mga sarili, saying, that Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. So, si Jeremiah nangangaral, huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, huwag ninyong isipin ang mga Chaldeans, ang mga Babylonia, ay hindi aalis sa atin. Kasi ang katotohanan, hindi aalis ang mga Babylonia. At dahil po nyo, tingnan nyo sa chapter 38, verse 6. Anong ginawa kay Jeremiah? Kinasuhan siya ng treason. Treason po, ang naging, probably isinampang kaso sa kanya. Tingnan nyo po yung punishment na ginawa kay Jeremiah sa chapter 38, verse 6. Then took they Jeremiah and cast him into the dungeon of Malchiah, the son of Hamelech, that was in the court of the prison, and they let down Jeremiah with cords,
and in the dungeon there was no water but mire. So Jeremiah sank in the mire. So anong ginawa sa kanya? Itinali siya at itinapon siya sa isang hukay. At dun sa dungeon, wala daw tubig, kundi putik, puro putik. Ano kaya ang mangyayari sa iyo kung maghapon magdamag kang nakababad sa mire? Probably magkakaroon ka ng infection sa iyong mga paa and kamay and so forth. So yun po ang ginawa kay Jeremiah dahil sa kanilang pag-reject sa Word of God. Now, tingnan niyo po yung verse 17, chapter 38. Chapter 38, verse 17. 38, verse 17. Ito, nakipag-bargain na po dito si Jeremiah kay King Zedekiah. King Zedekiah, pwede ba kung magkaroon ng bargain sa iyo? Tingnan niyo po yung bargain habang siya po ay nasa dungeon. Ito po ang bargain ni Jeremiah, verse 17 of chapter 38. Then said Jeremiah unto Zedekiah, Thus saith the Lord, the God of hosts, the God of Israel, If thou wilt assuredly go forth unto the king of Babylon, princess, then thy soul shall live, and this city shall not be borne with fire, and thou shall live in thine house. So, patuloy pa rin ikino-communicate ni Jeremiah ang salita ng Diyos. Sabi niya kay Zedekiah, kung ikaw ay hindi magre-rebelde kay King Nebuchadnezzar, hindi ka mamamatay at hindi masisilaban ang buong syudad ng Jerusalem. Ganun po ang mensahe pa rin ni Jeremiah. Imagine niyo nasa dungeon na siya. Imagine niyo nasa persecuted na siya. Pero patuloy pa rin niyang ipinapangaral ang Word of God. Zedekiah, huwag kang magre-rebelde kay King Nebuchadnezzar, and so on and so forth. So dito niyo po makikita yung faithfulness ni Jeremiah. Na kung tayo kaya ang dumating sa punto ni Jeremiah, ikulong tayo at kasuhan tayo ng kaso and so on and so forth. Tayo ba ay katulad ni Jeremiah na magpapatuloy na ipangaral ang Word of God? Tingnan niyo po ninyo, kahit nasa dungeon na siya, patuloy pa rin siya nangangaral kay King Zedekiah, pwede ba huwag kang magre-rebelde sa Babylonia? Kasi pag nangyari yon, ang syudad ng Jerusalem ay masusunog and so on and so forth. So, we see that dito po sa chapter 37 and 38. And dito niyo po pwede niyo basahin po sa huling bahagi ng verse 38, yung pong deliverance ni Jeremiah. Actually, niligtas po siya ni Ebed-Melech, isang Ethiopian servant, na nag-intercede kay Jeremiah sa kaso niya. Probably ito po isang kaibigan, pero siya po yung nag-rescue kay Jeremiah sa dungeon. So, you can read it, yung buong chapter 38 sa account po na ito. So, dito po sa chapter 37 and 38, ito po yung makikita ninyo paano yung intensity ng rejection nila. Kanina, sinunog nila yung scroll ni Jeremiah. Ngayon naman, yung prophet ng Diyos na nagdi-deliver ng Word of God, ang kanilang pinersecute. Now, chapter 39, so moving forward, ito pong chapter 39, ito po ay narrative na dito nyo po makikita yung pong account kung paano po tumakas sa Zedekiah. So dito nyo makikita na talagang kahit ilang beses pinaalalahanan ng Diyos si Zedekiah, huwag kang magre-rebelde. Zedekiah, pupunta dito ang mga Babylonia, ang mga sundalo ni Nebuchadnezzar, at ikaw ay susuko sa kanya. Huwag kang magre-rebelde. Pero sa chapter 39, dito nyo po makikita, anong ginawa ni Zedekiah? Tingnan nyo po 39 verse 2. 39 verse 2. Now, ang nangyari na po dito, 18 months na pong nakapalibot, nakabesiege. Pag sinabing siege, yung pinalibutan na yung buong Jerusalem ng mga army ni Nebuchadnezzar. And then sabi ng verse number 2, so imagine ninyo ito, lahat ng tao ng Jerusalem na-trap na sila inside. Wala nang makakalabas, wala nang makakapasok. Magkakaroon na ng famine kasi yung mga supply ng pagkain hindi na makakapasok sa syudad. Wala nang logistic na nangyayari. Ang ginawa ni Zedekiah sa chapter 39, tingnan niyo po, verse number 2. And in the 11th year of Zedekiah, in the 4th month, the 9th day of the month, the city was broken. Tingnan niyo po yung verse number 18. Verse number 4 muna. Verse number 4, 39:4. And it came to pass that when Zedekiah the king of Judah saw them, and all the men of war, then they fled, and went forth out of the city by night, by the way of King's Garden, by the gate betwixt the two walls, and he went out of the way of the plain. Verse number 4, sumunod kaya si Zedekiah sa salita ng Diyos?
na wag siyang tatakas, wag siyang magre-rebelde. Hindi po. Ang ginawa ni Zedekiah, nung dilim, ang ginawa niya, tumakas siya. At hindi siya nagpasakop sa Babylonia. Tingnan niyo po sa verse number 5, anong nangyari sa kanya dahil nireject niya ang word of God na magpasakop sa Babylonia. Verse 5, but the Chaldeans' army pursued after them and overtook Zedekiah in the plains of Jericho. And when they had taken him, they brought him up to Nebuchadnezzar, king of Babylon, to Riblah in the land of Hamath, where he gave judgment upon him. Verse number 6, then the king of Babylon slew the sons of Zedekiah in Riblah before his eyes. Also the king of Babylon slew all the nobles of Judah. Moreover, he put out Zedekiah's eyes and bound him with chain to carry him to Babylon. So ang ginawa ng Chaldeans nung nahuli si Zedekiah, pinatay ang lahat ng mga anak ni Zedekiah. Imagine niyo si Zedekiah, nakita niya ang pagpatay ng kanyang mga anak, at nung pinatay na yung kanyang mga anak, tinanggal ang eyeballs ni Zedekiah. Para yun po ay isang cruelty upang ang uling sight na nakita ni Zedekiah yung kamatayan ng kanyang mga anak. Ganun po ka-cruel ang mga Chaldeans. Pinatay yung mga anak, pagkatapos mamatay, yung nakita ito ni Zedekiah, binulag siya at dinala siyang captive sa Babylon. Now, kung hindi sana ni-reject ni Zedekiah ang salita ni Jeremiah, ng salita ng Diyos, na huwag kang magre-rebelde, huwag kang tatakas, sumuko ka sa hari ng Babylonia, hindi niya sana ito naranasan. So titingnan niyo po dito ang kaparusahan na nangyari po kay Zedekiah. At actually, kung titingnan po ninyo, sa account po ng Matthew, actually, sa dynasty po ni David, dapat kay Zedekiah manggagaling si Jesus Christ. Dapat mula kay David, Solomon, Rehoboam, and so on and so forth. Si Zedekiah, siya po dapat ang magiging ancestor ni Jesus Christ. Pero pag titingnan niyo po sa account po ni Matthew, hindi po nanggaling kay Zedekiah ang lahi po ni Jesus Christ. Bakit? Kasi pinatay yung kanyang mga anak. Wala nang magmamana. Kung hindi ako nagkakamali, si Jehoiachin, yung pangalawang hari bago si Zedekiah, doon po nanggaling po si Jesus Christ. So tingnan niyo po, dahil sa rejection ni Zedekiah ng Word of God, namatay ang kanyang mga anak. Anong consequence nun? Hindi na nanggaling sa kanya ang Son of David na pangako ng Diyos. Kung titingnan nyo sa account ni Matthew, yung genealogy ni Matthew, ng lahi ni Jesus Christ, hindi po nanggaling kay Zedekiah. Yung mula kay David, na bypass si Zedekiah. So, yan po ang nangyari kay Zedekiah dahil sa kanyang rejection ng Word of God. And dito niyo po makikita sa chapter 39, now chapter 39, ito po yung pagbagsak at destruction po ng Jerusalem. Now, so kung titingnan natin, mula chapter 34, let's see here, mula chapter 34 hanggang 39, ipinapakita po dito ano ang consequence ng mga Hudyo dahil sa kanilang rejection sa Word of God. So kahit nga doon na sila sa bingit, na dito na yung Babylonia, patuloy pa rin nilang nire-reject ang Word of God. At dahil doon, si Zedekiah, naranasan niya yung consequence ng kanyang pag-reject sa Word of God. Now, chapter 40 to 45, so titingnan natin, chapter 40 to 45, ano ang mangyayari sa Jerusalem pagkatapos wasakin ng Babylonia ang Jerusalem? Ito pong chapter 40 hanggang 45, ito po ay naglalaman, itong 6 na chapters na ito, 40 to 45, ito yung account ni Jeremiah kung ano yung mga nangyayari pagkatapos bumagsak ang Jerusalem. Sa chapter 40 po, now, dito po sa chapter 40, dito po pinalaya po si Jeremiah. Tingnan niyo po sa verse number 4, yung pong captain ng Babylonia na si Nebuzaradan, siya po ay captain of Babylon Guard, pinalaya po niya si Jeremiah. Imagine niyo, nasa dungeon siya, itong pinuno ng mga gwardya ng Babylonia, pinalaya si Jeremiah, verse number 4, and now behold, I loose thee this day from the chains which were upon thine hand. If it seems good unto thee to come with me into Babylon, come, and I will look well unto thee, and so on and so forth. So itong si Nebuzaradan, pinalaya niya si Jeremiah at inalok sa Jeremiah, gusto mo bang sumama sa Babylonia bilang bihag? And so on and so forth.
Pero dito, hindi po sumama si Jeremiah. Pinili po ni Jeremiah na manatili po doon po sa Jerusalem at nanatili po siya under kay Gedaliah. Now, sino to, Brother RJ, si Gedaliah? Ito pong si Gedaliah, ito po yung inappoint ng Babylon na governor ng Judah. So, ito po yung appointee ng Babylonia. Kumbaga parang si Gedaliah, kahit siya po ay naging pinuno ng Jerusalem, ng Judah, nung mga panahong wasak ang Jerusalem and Judah, itong si Gedaliah sumusunod dito sa Babylonia. And so on and so forth. At dahil po dito, sa chapter 41, dahil si Gedaliah po, inappoint po siya ng Babylonia, meron pong mga loyalists sa chapter 41 na pinaslang po si Gedaliah. Dito po sa chapter 41, si Ishmael po, ito po isang Hudyo na pinaslang po niya si Gedaliah. Now, bakit pinaslang ni Ishmael si Gedaliah? Kasi alam ni Ishmael na taksil si Gedaliah. Kumbaga parang, Gedaliah, bakit mo kami pinangungunahan? Bakit ang loyalty mo ay hindi sa mga Israelites? Bakit ang loyalty mo ay sa Babylonia? Dahil sa galit ni Ishmael kay Gedaliah, sa chapter 41 po, makikita nyo dito na pinaslang ni Ishmael si Gedaliah. Tingnan niyo po sa verse number 2, 41 verse 2, Then arose Ishmael the son of Netaniah and the 10 men that were with him, and smote Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan with the sword, and slew him, whom the king of Babylon had made governor over the land. So, itong si Ishmael, pinaslang po niya si Gedaliah. So, makikita niyo po yan sa chapter number 41. Chapter 41. Now, chapter 42, dito po sa chapter 42, the people asked Jeremiah to seek God's will and promise they will obey. So dito nyo makikita yung irony. Na imagine ninyo, wasak na ang buong Jerusalem, paslang na yung maraming tao, yung ibang tao dinala ng captive, pero may mga natira na Hudyo sa Jerusalem. At ang ginawa ng mga tao, ito yung time na sinabi nila, Jeremiah, last favor naman, pwede bang tumawag ka kay Jehovah at this time, susunod na kami? Now, sa tingin ninyo kaya, susunod pa rin kaya ang mga Hudyo? Imagine ninyo, naranasan na nila lahat ng consequences. Namatay na ang maraming tao, nasira na ang syudad, at dinala ng captive yung ibang tao. At this time, sabi nila, Jeremiah, pwede ba tumawag ka sa Diyos and promise, cross my heart, susunod na kami sa Diyos. Now, tingnan natin kung ano ang nangyari. Tingnan nyo po sa verse number 6. Tingnan niyo po, chapter 42, verse 6. Ito po yung mga remnant, yung mga natira. Verse number 6. Whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we send thee, that it may be well with thee, when we obey the voice of the Lord our God. Sabi nila, kahit ito'y masama o maganda, basta Jeremiah, promise namin, susunod kami sa Word of God. Now, tingnan natin kung ano ang Word of God. Verse number 10. Verse number 10, chapter 42. If ye will still abide in this land, then will I build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up, for I repent me of the evil that I have done unto you. So, gusto kong tingnan ninyo yung conversation, yung mga remnant. Sabi nila, Jeremiah, susunod na kami sa anumang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa kanila, huwag kayong aalis dito sa lupain. Huwag kayong aalis dito kasi ibabangon ko muli ang lupain ito. Now, tingnan ninyo, susunod kaya sila? Tingnan nyo sa chapter 42, verse 19. Napakapasaway talaga ng mga Hudyo dito. Verse 19, The Lord had said concerning you, O ye remnant of Judah, go ye not into Egypt, know certainly that I have admonished you this day. So sinabi ng Diyos, huwag kayong aalis dito sa lupain, mga remnant. Huwag kayong aalis dito. Yes, wasak ang buong syudad, pero huwag kayong aalis kasi ibabangon ko muli ito. At huwag kayong tatakas sa Egypto, huwag kayong tatakas sa Egypt. Pero pag binasa niyo po yung chapter 44, let's see here. Tingnan niyo po yung chapter 44, verse number... Sa chapter 44 po, makikita po niyo dito kung sumunod ba sila. Ang reality po, hindi po sila sumunod. Tumakas po sila papuntang Ehipto. Yung mga remnant na nagsabi, Jeremiah, susunod na kami sa Panginoon. And then ang sabi ng Diyos, huwag kayong aalis.
huwag kayong tatakas, huwag kayong pupunta ng Ehipto. Ang ginawa ng mga remnant, tumakas sila sa Ehipto at ang ginawa pa nila, kinuha nila si Jeremiah. Dinala nila si Jeremiah kasama nila papuntang Ehipto. Tingnan nyo sa verse number 4 of chapter 44. Chapter 44, verse number 4. Howbeit I sent unto you all my servant the prophets, rising babago po yun, tingnan nyo muna sa verse 1. The word that came to Jeremiah concerning all the Jews which dwell in the land of Egypt. Napansin po ninyo, yung pong mga Hudyo, nanirahan sila sa Ehipto. Yun ba ang kalooban ng Diyos sa kanila? Hindi. Sinabi na ng Diyos, magstay kayo dito. At dito niyo po makikita sa chapter 44, i-rebuke muli ng Diyos ang mga remnant na ito na tumakas sa Egypt. Dahil sa kanilang pagtakas sa Egypt, sinabi ng Diyos, si Nebuchadnezzar ay sasakop sa Egypt. And sabi ng Diyos, and this time, wala nang makakatakas sa inyo. Kayo na mga tumakas at sa huling punto ng inyong buhay, sinabi ninyo, susunod kayo sa akin, pero hindi pa rin kayo sumunod. Sinabi ng Diyos dito, papaslangin ko kayo sa Ehipto. Tingnan niyo po sa verse number 7. Verse number 7, chapter 44, verse 16 and 17. 44, 16 and 17. As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee. Sabi ng mga Hudyo kay Jeremiah, hindi kami pa rin makikinig sa iyo, Jeremiah. Nandito na tayo sa Ehipto, hindi pa rin kami makikinig. Verse number 17. But we will certainly do whatsoever things goeth forth out of our own mouth. Kung ano man ang gusto naming gawin at sabihin, yun ang aming susundin. Hindi sa iyo, Jeremiah. To burn incense unto the Queen of Heaven, and to pour out drink offering unto her, as we have done, we and our father our kings, and our princes in the cities of Judah, and in the street of Jerusalem, for then had we plenty of victuals, and were well, and so no evil. Tingnan niyo po kung gaano kasama itong mga remnant. Nasa Ehipto na sila, sinabi nila, Jeremiah, never naming susundin ang iyong mga salita. Ang gagawin namin, tutularan namin yung aming mga tatay sa nag-offer sa mga Diyos-Diyosan. Mag-o-offer kami sa Queen of Heaven. Papatuloy namin ang idolatrous worship namin. Hindi kami makikinig sa iyo, Jeremiah. Tingnan niyo po, nasa Ehipto na sila, naranasan nila ang pagkawasak ng Jerusalem, tumakas sila sa Ehipto at patuloy pa rin silang nananambahan sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po sa verse number 28, dahil sa kanilang pagiging pasawa, dahil sa kanilang continuous na pagiging pasaway sa Diyos, tingnan niyo po 44:28. Yet a small number that escaped the sword shall return out of the land of Egypt into the land of Judah, and all the remnant of Judah that are gone into the land of Egypt to sojourn there shall know whose word shall stand, mine or theirs. Sabi ng Diyos. Tingnan natin, kaninong salita ang titindig? Ang salita ko ba, sabi ng Diyos, o yung salita ng mga remnant na nasa Egypt? Ipapakita dito ng Diyos, napapaslangin ng Diyos ang mga remnant na tumakas sa Ehipto. Napaka-intensify po dito ng salita ng Diyos. And shall know whose word shall stand. Yung salita ba ng mga remnant na pasaway o yung salita ko, sabi ng Diyos. So, dito niyo po makikita na ipapadala muli ng Diyos ang Babylonia sa Ehipto. At this time, yung mga remnant na hindi sumunod na magstay sa Jerusalem, ay lahat ay papaslangin. May konting remnant na matitira na babalik sa Judah, sinabi ng Diyos yun. Pero karamihan ay hindi po susunod, ay hindi mabubuhay. So, kung titingnan natin sa ang buhay ng mga Hudyo, kung paano ang kanilang tindi ng pasaway. Now just imagine kung kayo si Jeremiah. Think about kung kayo si Jeremiah. Mula nung hindi pa sumasakop ang Babylonia, nag-minister ka na sa kanila. During na dito na yung Babylonia, nag-minister ka kay King Zedekiah. Nung nawasak na yung syudad, nangaral ka pa rin ng Word of God. Nung nasa Egypt ka na, nangaral ka pa rin ng Word of God. Mula nung umpisa hanggang dulo, hindi nakikinig sa iyo ang mga tao. Dalhin nyo kaya ang inyong sarili kay Jeremiah. Madali kaya yung ministry ni Jeremiah? Hindi pong madali. Just imagine, kung gantong tao ang iyong pagpapastulan at pangungunahan, talagang mananakit ang ulo mo. Pero tingnan natin yung anggulo na si Jeremiah ay patuloy pa rin siyang nag-preach ng Word of God. At yun po ang blessing. So, ito pong chapter 40 to 44, pwede nyo itong tandaan. Ito yung account
kung ano yung mga nangyari pagkatapos bumagsak ang Jerusalem. May mga remnant, may mga namatay, may mga naging captive, may mga natira. At yung mga natira, pinatay si Gedaliah, we see that account. And we see yung mga remnant, tumawag sila sa Diyos, Lord, this time makikinig na kami. Ano man ang sabihin mo, Panginoon, makikinig na kami. And then anong sabi ng Diyos? Huwag kayong tatakas. Dito lang kayo. Nakinig sila? Hindi pa rin. Nagpatuloy sila sa kanilang idolatrous worship sa Egypt and then pinaslang uli sila ng Panginoon. Now, chapter 45, ito po ay mensahe po ng Diyos personally kay Baruch. So si Baruch po, ito po yung assistant ni Jeremiah sa pagsusulat ng kanyang manuscript. So you can read that, yung pong personal encouragement ng Diyos kay Baruch. Now, chapter 46 to, let's see here, chapter 46 to 51, ito po yung samot-saring prophecy po ng Diyos sa mga Gentile nation. So basahin nyo na lamang po ito sa bahay. Dito nyo po makikita sa chapter 46, yung judgment ng Diyos sa Egypt. Chapter 47, judgment ng Diyos sa Philistine. Chapter 48, judgment ng Diyos sa mga Moabite. Chapter 49, judgment ng Diyos sa Ammonite, sa mga Edomite, sa Damascus, sa Kedar, sa Hazor and Elam. So ito pong 46 to 51, samot-saring syudad or samot-saring nasyon na i-judge ng Diyos. And chapter 50 to 51, ito po very interesting kasi i-judge din ng Diyos ang Babylonia. Now, parang ironic. Di ba Brother RJ, ginamit ng Diyos ang Babylonia para i-judge ang Judah? And then, dapat hindi na i-judge ng Diyos ang Babylonia. Hindi po ganon. Kasi ang Babylonia, lumabag pa rin sila sa batas ng Panginoon. Dito nyo po makikita sa sa chapter 50 hanggang 51, na kahit sila ay ginamit ng Diyos upang i-judge ang Judah, hindi pa rin sila makakatakas sa judgment ng Diyos. So let's see yung chapter 51 verse 24. Chapter 51 verse 24. Chapter 51 hanggang 51:24, sabi ng Diyos sa Babylonia, 51:24, and I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your sight, saith the Lord. So pinangako ng Diyos, kung anumang kasamaan ang ginawa ng Babylonia sa Jerusalem, that's Zion, ganun din ang gagawin ng Diyos sa Babylonia. So, now, dalhin natin ito sa perspective na kayo ang Hudyo na remnant na nabasa nyo ito. Nabasa nyo itong Book of Jeremiah. Di ba encouragement ito na winasak tayo ng Babylonia pero ang Diyos nangako, nawawasakin yung bayan na sumira sa atin. So, ito pong ang Book of Jeremiah, it's an encouragement sa mga remnant, sa mga captives na pinagmalupitan ng Babylonia. Now, chapter 52, huling chapter po ng Book of Jeremiah, now ito po ay magbabalik tanaw sa chapter 39. So nakita natin kanina yung chapter 39, yun po yung account kung ano ang mga huling eksena bago bumagsak ang Jerusalem. Ito pong chapter 52, ito po yung balik tanaw. Ito po yung narrative pa rin ng pagbagsak po ng Jerusalem. Mapapansin niyo po dito, tingnan natin sa verse number 3, chapter 52 verse 3. For through the anger of the Lord it came to pass in Jerusalem and Judah till he had cast them out of the presence, that Zedekiah rebelled against the king of Babylonia. And it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came, he and all his army against Jerusalem, and pitched against it, and built fort against it round about. So pinalibutan ang Jerusalem. Verse 5, so the city was besieged unto the 11th year of King Zedekiah. 18 months na kinulong. Kung 18 months na walang pumapasok na mga pagkain, walang pumapasok na mga supply, talagang gutom ang mararanasan. Kaya nga verse number 6, sinabi dito ni Jeremiah, in the 4th month, in the 9th day of the month, the famine was sore in the city, so that there was no bread for the people of the land. Napakatindi po ng gutom. Next week po, pag pinag-aralan natin yung Book of Lamentation, bibigyang detalye po ni Jeremiah kung ano ang eksena nakita niya. Doon po dumating yung matinding gutom na nagkakaroon sila ng bulalo. Hindi bulalo na baboy, bulalo na bata ang kanilang kinakain. So, parang sa isang pamilya, nag-meeting sila. Bunso,
Anong gusto mo? Lahat tayo mamatay sa gutom o ikaw lang mamatay? Siguro nagbotohan sila o ilan ang boboto na si Bunso ang papatayin. So, ganun po ang nakitang eksena ni Jeremiah. Sinulat po niya yun sa Book of Lamentation niya. Nakita, sabi ni Jeremiah, yung mga nanay na maawain, nakita ni Jeremiah na pinapakuluan yung mga anak. And we're going to see that next week. So, at yun po ay dahil sa galit ng Diyos. Kasi sinabi ng Diyos sa verse number 3, ito yung galit ng Diyos sa kanila. And so on and so forth. So, dito nyo po makikita, and sa verse number 7 and downward, makikita nyo yung pinaka-eksena, yung detalye ng mga nangyari. At ito din pong Jeremiah 52, ito po yung nagpapakita, ito po yung parallel sa 2 Kings chapter 24 and 25, na ito ang nagpapakita na ang sumulat ng 1st and 2nd Kings ay si Jeremiah. Kasi yung account ng 2 Kings 24 and 25, katulad ng account ng Jeremiah 52. I'm sorry. So, yun po ang makikita natin po dito. So, tingnan niyo po muli yung verse 31. Hinighlight po dito ng Diyos yung kindness na ipinakita ng Diyos kay Jehoiachin. Chapter 52 verse 31, and it came to pass in the 7th and 30th year of the captivity of Jehoiachin, king of Judah, in the 12th month, in the 5th and 20th day of the month, that evil Merodach, king of Babylon, in the first year of his reign, lifted up the head of Jehoiakim, king of Judah, and brought him forth out of prison. So dito po makikita ninyo, si Jehoiachin, ito po yung pangalawa bago ang huling hari ay si Zedekiah, bago si Zedekiah ay si Jehoiachin. Pinalaya po si Jehoiachin. At kay Jehoiachin po nanggaling ang lineage po ni Jesus Christ. Kasi bakit? Bakit kay Jehoiachin? Kasi si Zedekiah dapat ang magiging ancestor ng Davidic dynasty na kung saan si Jesus Christ ay manggagaling. Pero ano nangyari sa mga anak ni Zedekiah? Patay lahat, di ba? Dahil sa kanyang pagiging pasaway. Pero ang Diyos nagbigay ng favor kay Jehoiachin, siya ang pinalaya, siya ang may mga anak na buhay, at sa kanya nanggaling ang dynasty ni Jesus Christ. Pag tinignan niyo po ang Matthew chapter 1, sa Jehoiachin, and so on and so forth. So yan po yung book of Jeremiah. Now, tingnan po natin quickly, ano yung mga matututunan natin, application ng book of Jeremiah. Una, makikita nating application ng book of Jeremiah ay yung pong danger ng external religion. Ano yung danger ng external religion? Yung pong mga Hudyo nung panahong ito, nagte-temple worship sila, nag-animal sacrifices sila, nagbibigay sila ng mga offering sa templo, pero hindi ibig sabihin ginagawa nila yung external things, rituals, ay maayos ang relasyon nila sa Diyos. So bilang mga mananampalataya, sa book of Jeremiah matututunan natin, hindi ang Diyos concerned sa mga animal, sa mga ginagawa natin. Brother RJ, present naman lagi ako sa church. Brother RJ, wala naman akong absent sa church, and so on and so forth. Pero ang tanong, kumusta ang puso mo, ang relasyon mo sa Diyos? So that's the question that we need to ask. Pangalawa, na application ay yung certainty ng Word of God. Na dito nyo po makikita na ang Diyos mismo ay nangako, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kahit si Jehoiachin, Jehoiakim ay sinunog ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ba ay nanatiling wala? Hindi. Meron ba kayong book of Jeremiah ngayon? Meron tayong book of Jeremiah. At ito po yung nagpapakita na kahit anuman gawin ng tao para sirain ang Word of God, ang Word of God ay mananatili hanggang sa ngayon. So dito nyo makikita yung certainty ng Word of God. Anong kaya kung i-reject na ng lahat ng tao ang Word of God? Ang Word of God kaya ay mananatiling nakatayo? Remember yung sinabi ng Diyos? Ipapadala ko ang Babylonia at titingnan natin kung kaninong salita ang titindi. Yung salita ng mga remnant na tumakas sa Egypt o yung salita ko. So bilang application, yes, ating pong panahon, ang Word of God po ay rejected ng majority. Ang lahat po ng tao ngayon, nire-reject nila ang Word of God. Pero pinakita ng Book of Jeremiah na kahit si Jeremiah at si Baruch na lamang ang tumitindi at naniniwala sa Word of God, ang Word of God ay mananatili at mapufulfill ng accurately.
So imagine niyo si Jeremiah, yung lahat ng mga Hudyo, hindi naniniwala na dadating ang Babylonia. Nangyari ba na dumating ang Babylonia? So, ngayon, tingnan niyo po ninyo, marami bang tao ang naniniwala na may impyerno? Majority po ng tao, hindi sila maniniwala. Pero kahit maraming tao ang hindi naniniwala, ibig ba sabihin nun, hindi mangyayari ang Word of God? Ang Book of Jeremiah, tinuturuan tayo na kahit majority ng mga Hudyo, almost all of them ay hindi naniwala sa Word of God, ang kasiguraduhan ng Word of God ay patuloy na nakita natin. So we see that. Pangatlong application, dalhin kaya natin ang ating sarili sa paa ni Jeremiah. Madali kayang mag-minister? Madali kayang mag-minister kung ang pinagpipreachan mo ay katulad ng mga audience ni Jeremiah? Mula nung umpisa hanggang dulo ay hindi nakikinig. Pero kung titingnan niyo po si Jeremiah, tapat po si Jeremiah. And we can learn a lot of things kay Jeremiah. Na si Jeremiah, kahit siya ay kulong, kahit may banta sa kanyang buhay, nagpatuloy siya na ipangaral ang Word of God. So bilang mga men of God, or halimbawa, meron kang wini-win na kaibigan or tao o sino man, matuto tayo kay Jeremiah. Na kahit may rejection and persecution, we should still preach the Word of God. Ano pang application? Yung pong danger of false peace. Danger of false peace. Nung panahon ni Jeremiah, bago dumating ang Babylonia, meron silang kapayapaan. Now, ang tanong, meron bang kapayapaan ngayon ng tao kung wala siyang relasyon sa Diyos? Wala po. Kung titignan nyo ang John chapter 5, if I'm not mistaken, or John chapter 3, ang sabi ng Diyos, ang galit ng Diyos ay nakakapit, nakakunyapit sa taong wala kay Kristo. At kung ikaw ngayon ay wala kang relasyon kay Jesus Christ, wala kang kapayapaan. Huwag mong sabihin everything is well, all is well. No, hindi po all is well. Kung ikaw ay walang relasyon kay Jesus Christ, para kang mga Hudyo ng panahon ni Jeremiah na pag ikaw ay inabot ng kamatayan, ikaw ay makakaranas ng kapahamakan. So, dito nyo po makikita yung danger of false peace. Pang-apat na application, yung sovereignty ng Diyos sa mga bayan. Ang Diyos po ngayon, tandaan po ninyo, ang Diyos po ay hindi lamang Diyos ng mga churches. Ang Diyos po ay hindi lamang sa Diyos ng Israel. Alam niyo po ba na ang Diyos natin, siya din ang Diyos ng Pilipinas? Alam niyo po ba? Na kung titingnan po ninyo, sabi ng Book of Daniel, ang Diyos ang nag-aalis ng hari, siya din ang naglalagay ng hari. Siya po ang may, sa authority po ng mga nation, ang Diyos pa rin po ang sovereign. Ngayon, ang tanong, ang bayan kaya ng Pilipinas ay accountable sa Diyos? That's something that you can answer by yourself. So, we see na the sovereignty of God. Pang-anim o pang-lima na application, ano ang cause of obedience? Na si Jeremiah po ay sumunod. And naging madali kaya ang pathway ni Jeremiah sa kanyang pagsunod? Na kung ikaw ay Kristiyano na susunod ka sa Panginoon, expect mo na hindi ito magiging madali. Expect mo na. Once na ikaw ay nag-decide na susundin mo ang Diyos at ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos, maraming tao ang hindi matutuwa sa iyo. Probably, katulad ni Jeremiah, yung kanyang mga kamag-anak, hindi natuwa sa kanya. Yung kanyang mga kababayan, yung kanyang mga kaibigan. So we see na natural pala na pag tayo ay sumusunod sa Diyos, natural pala na meron itong cause, meron itong halaga kung tayo ay susunod sa Word of God. Pang-anim na application, yung pag-asa beyond judgment. Now, ito pong Book of Jeremiah, tandaan nyo ito, ito pong scroll na Jeremiah na ating pong inaaral, ito po yung scroll o ito po yung book na sina Daniel, sina Shadrach, Meshach, and Abednego ay nakuha po nila nung sila po ay nasa captivity. Ano yung hope dito? Kasi malinaw na sinabi ng Diyos, after 70 years, makakabalik ang mga Hudyo. Now imagine niyo kung tayo, dalhin niyo ito sa ating kalalagayan. Let's say sinakop tayo ng Japan. Let's say tayo ngayon ay nasa Japan, captive tayo sa Japan. And then nakita ninyo na mayroong pangako na after 70 years, makakabalik tayo sa Pilipinas. Yun ba ay magbibigay ng pag-asa sa atin? Yes.
Yun po ang naging pag-asa po ng mga captives na nasa Babylonia nung mga panahong ito. Nung si Jeremiah ay sumulat, of course, nagkaroon sina Daniel ng copy ng Book of Jeremiah. Ito yung nagbigay ng pag-asa sa kanila. Yes, makakabalik tayo after 70 years. So, ito po yung naging mali ni na Esther and Mordecai. Sina Esther and Mordecai, alam nila, and we know na may copy sila ng Book of Jeremiah, pero hindi nila sinunod ang sulat ni Jeremiah na kailangan nilang bumalik sa Promised Land, and so on and so forth. Pangpito, yung yung application pa, the need of a changed heart. We know na ang Book of Jeremiah, sinabi ng Book of Jeremiah, ano ang pinaka-problema ng tao? Alam niyo po ba na ang pinaka-problema ng tao, hindi yung tao na nasa tabi mo. Hindi ang problema kung sinong namumuno. Ang Book of Jeremiah tinuturo na ang puso natin ang mapandaya. Kaya nga, huwag nating sisihin sa sinuman kung tayo ay hindi sumusunod sa Diyos. Ay, Panginoon, kaya naman ako hindi nakasunod sa iyo. Ay dahil sa aking kapatid, dahil sa aking nanay, dahil sa aking tatay. Huwag nating sisihin ang sinuman. Kasi ang Book of Jeremiah ipinakita dito na ang pinaka-root cause ng problema ng tao ay ang ating puso. Yan po ay mapapatunayan sa Millennium Kingdom. Sa Millennium Kingdom po, wala na po sina Satan, wala na pong mga devil. Meron ng perfect environment. Pero ang tao sa Millennium Kingdom, pipiliin pa rin nilang huwag sumunod sa Diyos. Na pagpapakita na ang pinaka-reason ng kasalanan ay ang puso po ng tao. At panghuli, yung pong encouragement ng Diyos kay Jeremiah. Kung ikaw man ay naglilingkod ngayon sa Diyos, nakakaranas ka ng persecution, nakakaranas ka ng rejection ng tao, dalhin natin ang encouragement na binigay ng Diyos kay Jeremiah, na encouragement din natin. Na huwag tayong manghihinawa, huwag tayong titigil dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga lingkod, and so on and so forth. So, yan po ang Book of Jeremiah. So, any question po? Any question? Meron po kayong tanong? So, tulad po ng ating ginoal, hindi natin po napag-aralan verse by verse, pero I hope sa pagsusurvey natin ng Book of Jeremiah, meron tayong pangkalatang larawan. Para, pag tayo na nagbasa, alam na natin, ito pala yung konteksto, ito pala yung nangyayari political, ito pala yung religious context nito, and so on and so forth. Para, pag inaral natin ang Book of Jeremiah, accurate nating may interpret ang bawat talata. Any question po? We still have 9 minutes or 5 minutes po. Before, any question? Meron pong tanong? So kung wala po, next week, Lord willing, pag-aaralan natin ang Lamentation. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat po Ama sa Book of Jeremiah na ipinakita po ninyo sa amin ang katapatan po ni Jeremiah na kahit ang mga taong kanyang pinangangaralan ay napakapasaway at hindi po nakikinig po sa inyo, si Jeremiah Ama ay nagpatuloy na ipangaral ang Word of God. We pray na matuto po kami sa persona po ni Jeremiah. And we pray, Ama, na ang Book of Jeremiah ay maging encouragement din po namin kung paano yung pong mga captives na dinala po sa Babylonia, yung pong mga remnants na natira sa Judah ay meron pong naging pag-asa dahil po sa Book of Jeremiah. Nawa, ganun din po nawa ang aming pong maging pag-asa sa aming pong panahon. Salamat, Ama, sa Book of Jeremiah. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen.